Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya dito, "There's TV anyway, these bashers are falling down in their own trap due to their toxic bash to KP. There's TV, wala nang magawa itong mga talangka na pilit pinababagsak ang KP, kaya lang mas tumataas sila dahil sa ugali nilang dalawa, kaya si Lord lang ang nakakaalam sa hantungan ng dalawa at itong mga bashers nila na walang magawa sa buhay kundi maghanap ng iba-bash sa KP. Bakit nauna si Paolo sa Korea? May shoot na ba siya doon without Kimi? God bless us all. So with you, Doris and family." Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. So about po sa pagpunta ni Paolo Avellino sa South Korea, parang wala pa po ako nababalitaan mga kakimpaw kasi andito pa nga si Kim sa Pilipinas. Andito pa po si Paolo Avellino mga kakimpaw sa Pilipinas kasi sabayan sila ni Chinita Princess pagpunta po ng South Korea. Sobrang dami pa pong kailangang gawin mga kakimpaw dito sa Pilipinas bago po sila tumalon sa South Korea. And syempre, hindi naman po iiwanan ni Paula Avellino si Chinita Princess, diba? Hayaan niya po ba yan na hindi po sila magkasabay sa flight mga kakimpaw? Syempre, antayin po ni Paulo si Chinita Princess. Yun po talaga yun, Ginang Norma Dayag. And tungkol naman sa mga bashers, hayaan na po natin sila, no? Basta si Kim and Paulo palagi pong binabaha ng mga blessings nila sa buhay. The more na binabash nila si Kim and Paulo, the more naman na mas maraming blessings. So yun po talaga yan, kaya dead man na lang tayo sa mga bashers na yan, okay? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and sa family mo. God bless po, mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to. Unahin nating talakayin ang tungkol nga dito sa ganda ni Chinita Princess kanina, para po yan sa hair pick. Sobrang dami po mga kakimpaw ang pumuri sa kanyang kasuotan, sa kanyang kagandahan na talaga naman pong nanginginang mga kakimpaw. Sabi nga dito sa isang post, "Wow, Kimi, ganda-ganda. Lady in red, she looks stunning." So sabi dito na pasugod ang mga supporters sa MOA. Wow, new ganap. Maraming kalalakihan ang napapahinto, nakatingin sa ganda ba naman ni Kimi. Lady in red, so pretty. And eto nga ang chika mga kakimpaw, meron akong isang nakita po na netizen, nakatitig na lang siya kay Chinita Princess sa kanyang kagandahan. Siguro natulala po yun mga kakimpaw sa kagandahang taglay ni Chinita Princess, no? Grabe talaga yung hatak ni Kim sa masa and syempre sa mga kalalakihan. Yung tipong matutulala talaga sila sa ganda ni Kim Chu mga kakimpaw. Kaya pala madalas natutulala po si Paolo Avellino sa kagandahang taglay nitong si Chinita Princess kasi parang nakaka-magnet mga kakimpaw yung kagandahan ni Chinita Princess. And speaking of kagandahan nga mga kakimpaw, eto po ang good news. Top 25 most beautiful Filipino actresses at kabilang dito sa top 10, syempre, si Chinita Princess. Nangunguna si Liza, Marian Rivera pangalawa, pangatlo Catherine, pang-apat na din, panglima po si Ann Curtis at pang-anim si Chinita Princess or si Kim Chu mga kakimpaw. Kabilang siya sa top 10 na magaganda po talaga na Pinay na actress mga kakimpaw, 'di ba? Agree ba kayo diyan mga kakimpaw? Kasi ang dami na naman pong congratulatory message ang bumuhos sa pag-congratulate nila kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang artista daw mga kakimpaw na lumapit mismo sa management ni Paolo Avellino para po makatambal niya si Paolo. My goodness mga kakimpo, kung ito nga ay may katotohanan, abay matindi rin
ang kapugian ni Paolo, no? Talagang nagkakandara pa etong ibang actress para lang makatrabaho siya. Pero ang sagot ni Paolo Avellino, tinanggihan niya. Ayaw niya daw pong makatrabaho ay iba. Aba, mga kakimpaw, totoo kaya ito? Sabi kasi dito sa post si Kikay, umayaw daw talaga si Paolo. Si girl lumapit pa mismo sa management pero mabilis tinanggihan ng aktor. Nagre-request ng isang project. Alam niyo naman, hindi yan papayag. Lalo pat focus lang siya kay Kimi. Hindi na kailangang manghula, kilala naman ng lahat kung sino yung girl na tinutukoy. Sabi pa dito, ang dami pa rin talagang gusto siyang maka-work. Kilala namin kung sino yung tinanggihan kasi alam naman kung ano ang hidden agenda ni girl. Diyos ko, paawat ka kay Kim Chu na yan. So wala akong guess mga kakimpo kung sino itong babae na to na lumapit pa talaga sa management ni Paolo. Medyo nakakahiya mga kakimpo yun Pero dahil sa kanyang pagpantasya, yung pagkahiya niya na yun nawala mga kakimpaw, 'di ba? Talagang sumugal po siya para lamang makatrabaho niya si Paolo. Pero ang ending, inayawan pala siya mga kakimpaw. Medyo nakakahiya yun mga kakimpaw. Alam nyo kung may katotohanan to mga kakimpaw, sobra naman akong humanga kay Paolo Avellino. Kasi talagang iniingatan niya po mga kakimpaw yung kung anong meron sila ni Chinita Princess. Kasi sa oras nga naman po natanggapin ni Paolo Avellino yung inaalok ng actress na yan, naku mga kakimpaw, 'di ba? Doon na magsisimula yung ahasan, pangloloko, at kung ano-ano pang issue. So mabuti na lang at si Paula Avellino po talaga yung umiiwas sa mga actress na yan na gusto siyang makatrabaho, gusto siyang gawing leading man, 'di ba? So simula po nung napunta si Paolo kay Junita Princess, never na po yan talaga mga kakimpaw tumanggap ng mga project na hindi si Kim Chu ang kanyang kasama. O baka sabihin nyo, bakit yung kay Nadine Lustre? Yung kay Nadine Lustre kasi mga kakimpaw, matagal na yun. Wala pa pong Kimpaw. Nakapending na po yun. Kaya tinapos lang ni Paolo Abilino. Yun, naiintindihan ko pa. Pero yung bago-bago pa lang, tapos ibibigay Paolo Abilino, wala, di ba? Wala po. Inaayawan talaga ni Paolo Abilino. Kasi ang gusto niya makatrabaho si Chinita Princess. Yung role pa nga lang po ni Kim Chu. 'Di ba? Sabi ni Kim Chu parang hindi ko kayang gawin 'yan. Pero since mapumilit nga si Paolo na kaya mo 'yan, kaya mo 'yan. Kaya naman si Chinita Princess napasunod niya. Kasi kung hindi niya 'yun kakayanin mga kakimpaw, ibibigay 'yun sa iba. Di ibig sabihin iba yung makakapartner doon ni Paolo Avellino. O doon pa lang po sa pagpumilit ni Paolo na si Chinita Princess po ang gumanap dito, doon pa lang alam na natin na wala talagang gustong katambal na iba si Paolo, kundi si Chinita Princess lamang. So pahiya po itong actress na naka-blurred kung sino man yan. Kasi si Paolo ay per Chinita Princess lamang. Thank you Paolo dahil sa pagmamahal at pag-iingat mo sa relationship na meron kayo ni Chinita Princess. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.